Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang maganda at produktibong Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz at pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Dahil unang Martes sa buwan ng Marso, amin pong ipinaparating mula dito sa programa ang isang Happy National Women's Month para sa ating mga kababaihang manggagawa saan man kayong sulok dito sa bansa na naroroon. At dahil nga buwan ng kababaihan, tampok natin sa programa ngayong umaga ang iba't ibang inisyatibo ng DOLE para patuloy na maisulong ang kapakanan ng ating mga kababaihang manggagawa. At ngayong umaga, ating kukumustahin ang kalagayan ng mga kababaihang manggagawa na nasa informal na sektor. Para bigyan tayo ng iba pang detalye patungkol dito at ipakilala na rin ang mga programa ng DOLE para sa mga wana sa informal na sektor, ating makakasama maya-maya lamang si Ma'am Zidney Lance Cresino, ang Acting Chief ng Workers in the Informal Economy Development Division ng Bureau of Workers with Special Concerns. Abangan niyo po ang ating talakayan patungkol sa mga programa sa mga kababaihang manggagawa sa informal na sektor sa ikalawang parte ng ating programa. Pero bago yan, mag-good news na tayo.
Umpisahan natin ng good news sa Northern Mindanao. 16 na hired on the spot sa Bukidnon Job Fair. 16 na aplikante ang agad natanggap sa trabaho o hired on the spot sa ginanap na job fair sa Kitaw-Taw, Bukidnon, Kamakailan. Ang naturang HOTS ay mula sa 200 mga aplikante sa trabaho na dumagsa sa idinaos na face-to-face job fair sa Municipal Hall ng Kataw-Taw, Bukidnon. Ang mga employers na lumahok sa naturang job fair ay mula sa mga industriya ng construction, agribusiness, banking and finance, information technology, business process management o IT/BPM, overseas manpower, automotive distributor, at advertising and promotions. Ang job fair ay isinagawa ng Department of Labor and Employment Regional Office 10, Bukidnon Provincial Field Office na pinamumunuan ni Provincial Chief Raul Valmores na nilahukan ng 20 employers mula sa pribadong sektor sa loob at labas ng bansa na nag-alok ng 1,705 job vacancies. Sa kabilang banda, 150 aplikante naman ang maituturing na near hires kung saan kakailanganin lamang nilang kumpletohin ang iba pang mga karagdagang requirements o maaaring sumailalim pa sa ilang mga interview o pagsusuri upang malaman ang kanilang kwalifikasyon sa posisyon o trabaho. Ayon kay Dole Bukidnon Provincial Field Office Chief Balmores, ang mga near hires ay maaaring matanggap sa ina-applyang trabaho depende sa kalalabasan ng interview at pagsunod sa mga pre-employment requirements ng mga kumpanyang nangangailangan ng kanilang serbisyo. Sinabi rin ni Chief Balmores na binabantayan umano ng Dole ang mga near hires upang matiyak na nakumpleto nila ang kanilang mga pamamaraan sa trabaho at taimtim na umaasa ang kagawaran na maaari silang matanggap. Isa sa mga mapalad na naging HOTS, si J. Mark Puro, na nagpahayag ng kagalakan nang ipaalam na siya ay kinuha bilang trust staff. Ayon sa kanya, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman nang malaman niyang hired on the spot siya lalo't wala pa siyang trabaho sa kasalukuyan. Ayon pa kay J. Mark, malaki ang pasasalamat niya na dumalo siya sa job fair na ito na isinagawa ng Dole at nakuha niya ang trabaho na malapit sa kanyang tinitirhan. Lubos din ang pasasalamat ni Cesar John Petito, isa pa sa mga HOTS matapos siyang matanggap bilang collector ng kumpanyang FICO, lalo pat makakatulong na siya sa kanyang mga magulang sa kanilang gastusin. Ang mga matagumpay na HOTS ay magsisimula ng kanilang bagong karera sa kanilang mga trabaho sa lalawigan ng Bukidnon. Isa din sa 16 na HOTS ay si Marisa Obina ng isang overseas Filipino worker at nakatakdang tumungo ng Dubai para sa nakuhang trabaho bilang household service worker. Ayon kay Marisa, malaki ang pasasalamat niya sa Dole dahil hindi niya na kinakailangan pang lumabas ng Kitaw-Taw upang mag-apply muli ng trabaho sa ibang bansa at bonus pa umano na naging hot siya sa naturang job fair. Pumunta naman tayo sa good news sa National Capital Region. Bilibid inmates nakahanap ng pag-asa na maging full-time entrepreneur. Livelihood projects ang naghihintay sa ilan sa mga inmates ng National Bilibid Prison matapos ang mahabang panahon nilang pagkakakulong. Maaaring gumaan ang buhay ng mga persons deprived of liberty o PDL sa pamamagitan ng natanggap nilang livelihood project at certificate of eligibility mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang nakapaloob sa mensahe ni Dole National Capital Region Director Sara Buena Mirasol na inihatid ni Assistant Regional Director Attorney Jude Thomas Trevilla sa isang special culminating activity na ginanap sa NBP sa Muntinlupa City, Kamakailan. Binigyang diin sa mensahe ni R.D. Mirasol
na mahalaga ang papel ng DOLE sa pagpapalakas ng pagsusulong ng disente at mapanatili ang mga trabaho upang matulungan ang mga mahihina at marginalized na komunidad. 33 PDL ang maituturing na kwalipikadong maging unang batch na tatanggap ng tulong mula sa kagawaran kasama ang natitirang 104 na dumaan sa profiling ng DOLE National Capital Region. Sa ilalim ng Convergence Program ng DOLE, katuwang ang Bureau of Corrections ng Department of Justice, ang naturang proyekto ay simula lamang ng malawakang tulong sa mga PDL sa pagsisikap na mabigyan sila at ang kanilang pamilya ng livelihood opportunities. Ito rin ay isang pilot endeavor ng DOLE at hindi magtatagal ay mapapabilang din ang iba pang rehiyon sa hinaharap. Dumalo sa nasabing okasyon ang mahalagang personalidad tulad ni DOJ Secretary Crispin Remulla na nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa mga PDLs na nagpapahiwatig ng mga posibilidad sa hinaharap para sa kanila. Dumalo rin si DOJ Undersecretary Leo Marco at Assistant Secretary Jose Dominic Clavano Deport kasama si Bucor Senior Superintendent Maria Cecilia Villanueva. Tatanggap ang mga PDL beneficiaries ng alinman sa mga livelihood packages na kanilang pipiliin. Maaari ito ay isang bigasan, karinderya, barbecue, tailoring, ukay-ukay, car wash, o negosyo sa kariton o yung tinatawag nating nego cart. Gayun din upang higit pang matulungan ang mga nasabing PDL at ang kanilang mga kaanak, ipinakilala rin ni Ma'am Aurora Halcon at Ma'am Laila Legayo ng DOLE NCR ang mga flagship programs ng kagawaran na maaari nilang ma-avail ng katulad na lamang ng tulong panghanap buhay sa ating displaced o disadvantaged workers o TUPAD, Government Internship Program o GIP, at Special Program for the Employment of the Students o SPES. Sa bahagi naman ng Bureau of Corrections, bukod sa Certificates of Discharge, pinagkalooban din ang mga PDL ng grooming kits, gratuity at transportation allowance ang mga nakatakdang lumabas noong araw na iyon. At good news naman tayo sa Central Visayas. Pangulong Marcos at Secretary Laguesma naglabas ng 13.4 million pesos para sa mga benepisyaryo at manggagawa ng TUPAD. Personal na inabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang tulong mula sa Department of Labor and Employment na nagkakahalaga ng 13.4 million pesos para sa mga benepisyaryo at manggagawa ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD sa lalawigan ng Cebu. Ito ay ginanap sa Mandaue Sports Complex matapos ang pagpapasinaya sa programang Kadiwa ng Pangulo sa lalawigan ng Cebu noong nakaraang Lunes, February 27. Ang Kadiwa ng Pangulo ay naglalayong makapagbigay ng tulong sa mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng isang direktang farm-to-consumer food supply chain upang makapagbigay ng abot-kayang presyo at mataas na kalidad ng mga produkto sa mga komunidad. Ito ay nilahukan ng 51 manininda at magsasaka mula sa Mandaue City sa bayan ng Madeline at sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Cebu kung saan ang ilan sa kanila ay mga benepisyaryo ng TUPAD. Kasama din sa nasabing kaganapan sina Undersecretary Benjo Santos Benavides ng Workers' Welfare and Protection Cluster, DOLE Region 7 OIC Director Lilia Esteliore at iba pang opisyal ng field offices at units ng DOLE Central Visayas. Ayon kay Secretary Laguesma, sinusuportahan ng DOLE ang programang Kadiwa ng Pangulo na naglalayong mapagaan ang nararanasang kahirapan ng mga manggagawa kasabay ng paglikha ng trabaho sa pamamagitan ng programang TUPAD. Dagdag ng kalihim na tinitiyak ng DOLE na habang nagbebenta ang mga magsasaka
ng kanilang produkto sa kadiwa ay nakakakuha din ang mga ito ng kanilang pang-araw-araw na sweldo sa ilalim ng tupad bukod sa mga kita na nakukuha nila sa pagbebenta. Nabigyan ng tulong pangkabuhayan mula sa DOLE ang Community Multipurpose Cooperative ng Paknaan, Mandaue City na nagkakahalaga ng 498,264 pesos para sa kanilang water refilling station business. Ang Mabolo Transport Cooperative naman ay tumanggap ng 1.9 million pesos para sa entrepreneurship project sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng kanilang rehiyon. May kabuang 1.2 million pesos naman ang inirelease sa Bogo Medellin Milling Incorporated para sa pagpapatakbo ng egg production, cattle fattening at rice retailing projects nito. Ang tulong pangkabuhayang naipamahagi ng DOLE Central Visayas ng araw na iyon ay may kabuuang halaga na 3,655,668 pesos and 10 centavos na pinakikinabangan ng hindi bababa sa 178 individual. Ayon kay DOLE Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore, labis-labis ang tuwa ng mga benepisyaryo dahil bukod kay Secretary Laguesma, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal na nag-abot ng tseke sa kanila. Matapos maipamahagi ang tulong pangkabuhayan, binayaran din ng DOLE Region 7 ang sweldo ng mahigit 4,000 tupad workers mula sa iba't ibang barangay ng Cebu at Mandaue, gayon din sa bayan ng Liloan at sa barangay ng Tisa, Pasil, Kalunasan at Dulho Fatima na may kabuuang halaga na 16,975,050 pesos. Ang mga naturang tupad workers ay nagtrabaho sa cleanup drive ng kanilang komunidad tulad ng paglilinis at pagdidisinfect ng kapaligiran at pag-aalis ng bara sa mga daluyang tubig sa loob ng hindi hihigit sa 15 araw. Bukod sa tumanggap ng arawang minimum wage na ipinatutupad sa rehiyon, ang mga tupad workers ay may kaukulang group personal insurance coverage mula sa GSIS na sagot ng DOLE sa loob ng mga araw ng kanilang pagtatrabaho. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Sydney Lance Crescino, ang Acting Chief ng Workers in the Informal Economy Development Division ng Bureau of Workers with Special Concerns ukol sa mga programa ng DOLE para sa mga wanang manggagawa sa informal na sektor. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ilang taon pa lang ang lumipas mula ng kanyang ipinangako. Tila binaon na sa limot, walang hanggan pala'y kalbaryo. Pinilit intindihin ng paulit-ulit, pero bukas ganun ulit. Makakalaya pa ba ako sa kanyang pananakit? Ayon sa 2017 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 4 na kababaihan sa ating bansa ang nakaranas ng pisikal at sexual na karahasan.
Samantalang isa sa bawat 5 naman ang nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso mula sa kanilang asawa o kinakasama. Sa bawat 3 babaeng nakaranas ng pang-aabuso, isa lamang ang humingi ng tulong upang mahinto ang pang-aabuso. Marami sa mga biktima ng karahasan ay hindi na nagre-report sa otoridad dahil sa takot. Takot na lalo pa silang saktan, pahirapan at pagkaitan at madamay ang kanilang anak sa pang-aabuso. Ngayong panahon ng pandemya, maaaring tumaas ang mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan. Ayon sa datos na nakalap ng National Barangay Operations Office, may mahigit 13,000 kababaihan ang nakaranas ng domestic violence mula March 16, 2020 hanggang November 30, 2020. Hindi natin alam, baka kasama na sa mga numerong ito ang mahal natin sa buhay. Ang karahasan sa kababaihan ay paglabag sa kanilang karapatang pantao at pagyurak sa kanilang dignidad. Napakahalagang mamulat ang komunidad sa kamalayan at lumalim ang pag-unawa sa mga karapatan ng kababaihan at sa mga batas na pumoprotekta sa kanila mula sa pang-aabuso at diskriminasyon. Noon, madalas sinasabi na normal na bahagi ng relasyon ng pang-aabuso sa kababaihan. Dahil dito, maraming babae ang hindi nagsasalita tungkol sa pang-aabusong kanilang naranasan mula sa kanilang asawa o kinakasama. Ngayon, itinuturing na isang public crime ang domestic violence o karahasan sa tahanan ayon sa Republic Act 9262. Ibig sabihin, sino mang may personal na impormasyon tungkol sa ganitong uri ng pang-aabuso ay maaari nang magsampa ng kaso. Tinatakda ng batas ang parusa sa dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o karelasyon na gumawa ng pang-aabuso sa kababaihan, pisikal man, sexual, psychological o pinansyal. Importanteng malaman ng mga kababaihan ang mga dapat gawin kung sila ay nakaranas o nakararanas ng pang-aabuso. Humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan, kapitbahay o iba pang kakilala upang makalaya mula sa mapang-abusong relasyon. Mag-report sa inyong Barangay Violence Against Women o VAW Desk o pumunta sa pinakamalapit na police station upang matigil ang karahasan. Kung tayo ay may nakita, narinig o kakilala na nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanilang dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o karelasyon, tumawag agad sa 911 emergency hotline, police station o sa inyong barangay VAW desk upang makahingi ng agarang tulong. Ang VAW Desk ay isang pasilidad sa barangay na tumutugon sa mga kaso ng VAW sa paraang gender-sensitive o may respeto sa kasarian. Ang bawat VAW Desk officer ay handang tumulong at tumugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng karahasan, tulad ng pagbibigay ng Barangay Protection Order o BPO, rescue assistance at referral sa ibang ahensya para sa iba pang tulong na kailangan nila, gaya ng legal, police at medical assistance, tulong pangkabuhayan at trabaho, temporary shelter, at iba pa. Ikaw, ako, lahat tayo ay may magagawa para matigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. Maging mapagmatsyag sa mga insidente ng karahasan sa inyong tahanan at komunidad. Igalang natin ang karapatan ng kababaihan. Labanan ang karahasan sa kababaihan. Gawing ligtas ang bawat tahanan. Bigyang halaga ang ating sarili. Hindi mo kailangan magtiis o manahimik sa pang-aabuso. Maraming handang tumulong sa iyo. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 28 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
At bilang pakikiisa sa taunang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan na ginaganap tuwing Marso ng bawat taon, handog po ng inyong dole sa AFP Radio para sa buwan ng Marso ang mga programa at serbisyo ng kagawaran para sa ating mga huwanang manggagawa. Uunahin natin ngayong umaga ang kalagayan, gayon din ang mga programang ipinapaabot ng DOLE para sa ating mga kababaihang manggagawa sa informal na sektor. Yan ang ating tatalakayin kasama si Bureau of Workers with Special Concerns, Workers in the Informal Economy Development Division Acting Chief, Sydney Lance Cresino. Magandang umaga po, Ma'am Zid, at Happy Women's Month. Magandang umaga po, Sir Tim, at sa mga viewers natin sa AFP Radio, DWDD Station, at sa mga social media viewers, no? Happy Women's Month po sa lahat. Yes po. Diretso na po tayo, no, Ma'am Zid, sa National Women's Month celebration. Alam po natin, no, karamihan sa atin na ang buwan ng Marso ay nakalaan para sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ano po ba yung kahalagahan ng nasabing okasyon at ano rin po ba yung nais makamit ng National Women's Month at bakit natin ito sineselebrate every year, Ma'am Sid? Opo. Ang National Women's Month po ay naglalayong kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng kababaihan sa ating lipunan. Ito rin po ay naglalayong mapalakas ang ating advokasya tungo sa pagkamit ng gender equality at women's empowerment. Sa taong 2023 hanggang 2028, ang magiging tema po ng ating Women's Month celebration ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Ito po ay naglalayon na palakasin ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng equal opportunities and skills enhancement para sa mga kababaihan. Apo. Since ang theme po, no, for the next 6 years po, kung tama ako, ay inclusivity. Talagang parte ng workforce natin ang informal sector sa kabuuang bilang lang mga nagtatrabaho dito sa ating bansa. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, Ma'am Sid, sino-sino po ba yung mga maituturing nating kabilang sa hanay ng nasa informal na sektor? So yung mga informal sector, ito po ay yung mga manggagawa na maituturing natin na self-employed and unpaid family workers. Kadalasan po ay hindi sila nasasakop ng mga batas at regulasyon, hindi sapat ang kinikita at the same time, hindi sila masyadong nakaka-access ng mga social protection services. So ang mga halimbawa po ng mga workers in the informal sector, yung mga mangingisda, magsasaka, mga manininda, transport workers at iba pa. So kasama rin po, no, Ma'am Sid, yung mga ambulant vendors natin dito sa informal sector. Opo, kasama rin po sa informal sector ang mga ambulant vendors. Opo. Sa inyo naman pong datos, gaano na po ba karami yung mga kababayang manggagawa natin na nasa informal sector at ilan po ba sa kanila yung mga babae? Okay. So base po sa datos ng Labor Force Survey, no, ng PSA, around 36.4% po ng labor force ay kabilang sa mga nasa workers in the informal sector, no. Yung labor force participation rate naman po ng women is around 56%. Naku, malaking bahagdan po pala ng bilang ng mga manggagawa natin kababaihan. Bilang tagapagtaguyod po ng pangangalaga at proteksyon ng mga manggagawa, ano po ba yung mga nakikita natin dito sa DOLE at BWSC na mga isyong kinakaharap ng mga babaeng manggagawa, lalo na yung mga nasa informal sector, lalo po nabanggit nyo na sila ay self-employed at hindi sakop ng batas, Ma'am Sid? Opo, ang ilan po sa mga issue na kinakaharap ng mga kababaihan ay yung kawalan ng access sa kapital, teknolohiya at pagsasanay. Ilan din sa mga issue ay yung vulnerability nila sa sexual harassment and unpaid care work, especially now na may mga nag-a-adopt ng work from home arrangements and at the same time online classes, no? So mas nadadagdagan po yung responsibilidad ng mga women.
Opo. Dahil nabanggit po ninyo yung mga challenges na yan na kinakaharap ng mga wana natin sa informal na sektor, ano naman po yung mga programa, batas man yan o policy, yung naisagawa na o patuloy pong isinusulong natin dito sa DOLE at ng BWSC para po ma-address yung mga nabanggit niyong challenges na kinakaharap ng ating mga kababaihang manggagawa sa informal na sektor, Ma'am Sid? Opo. Ang ilan po sa mga pangunahing programa ng DOLE para sa mga manggagawa na nasa informal na sektor, pati na rin po sa mga kababaihan ay yung DOLE Integrated Livelihood Program or Kabuhayan Program. Ito po ay nagbibigay ng mga opportunities para sa mga informal sector to venture into entrepreneurship undertaking, no? So, nagbibigay po tayo dito ng mga materyales, kagamitan, at pagsasanay na makakatulong sa kanila sa pagsisimula or pagpapa-enhance pa nung kanilang mga livelihood projects. Bukod dito, meron din tayo na tinatawag na TUPAD program or Emergency Employment Program. Ito naman po ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawa na nasa informal na sektor. Sila po ay lumalahok sa mga gawain pang komunidad, no, tulad ng paglilinis, pagtatanim, pagkumpuni ng mga pampublikong facilities, no. So aside from that, meron din tayong mga advocacies and information dissemination on the policies, laws, and other services that promotes the rights and welfare of women. Opo. Dahil nabanggit niyo po yung mga programang katulad ng TUPAD na nagbibigay ng emergency employment at DILIP naman po na kabuhayan para sa ating mga kababaihang manggagawa sa informal na sektor. Paano naman po natin sinusiguro na laging kabahagi yung mga wana nating manggagawa sa mga programa at serbisyong inyo pong nabanggit, Ma'am Sid? Ang mga kababaihan po ay binibigyan po natin ng pantay na oportunidad sa pag-avail ng ating mga programs and services tulad ng DILP at TUPAD program. Bukod po dito, sila rin ay ina-involve natin sa mga consultations and other activities that would promote their welfare. Apo, maganda pong malaman, no, na wala tayong discrimination sa pagbibigay ng mga programa kasi nabanggit nga po ninyo, involved din sila dito sa mga consultations na isinasagawa ng DOLE patungkol dito sa mga programang ating ipinapaabot, lalo na sa ating mga manggagawa sa informal na sektor. At dahil nga po, Ma'am Sid, no, ipinagdiriwang natin ngayong buwan ang Women's Month. Ano po ba yung mga programa at serbisyo ang inihahanda o nakahanda na ginawa po ng DOLE at BWSC para sa mga Pinay workers natin, lalong-lalo na yung nasa informal sector? Opo, as part of the Women's Month celebration, magkakaroon po tayo ng mga learning sessions on programs and policies that protect women, no? Like yung learning session on Safe Spaces Act, gender-based online sexual harassment, anti-online sexual abuse or exploitation of children at marami pang iba. Bukod dito ay patuloy po yung pagpapatupad natin ng DILP at TUPAD program. Apo. Yung mga learning sessions po ba, Ma'am Sid, maaari po ba nating buksan ito sa mga wana nating kamanggagawa na nasa informal sector? Opo, ang target participants po natin dito ay yung mga manggagawa din na nasa informal na sektor, kabilang na rin po yung mga kababaihan. Apo. At nationwide po ito, no, Ma'am Sid? Opo, opo. Opo. Ngayon naman po, Ma'am Sid, kung may mga katanungan po patungkol sa mga programa o nais humingi ng assistance o may nais i-report yung ating mga kababaihang manggagawa, lalo na yung mga nasa informal sector, saan po ba sila maaaring pumunta at sumangguni?
Opo, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga kababaihan or sa mga programa or serbisyo kaugnay ng informal na sektor, maaari po kayong dumulog sa pinakamalapit na opisina ng DOLE sa inyong lugar o kaya naman po dito sa Bureau of Workers with Special Concerns. Apo. Ngayon po, Ma'am Sid, ibinibigay na po namin ang pagkakataon na magbigay po kayo ng mensahe lalo na sa mga kababaihang manggagawa na nasa informal na sektor, lalo na ipinagdiriwang natin ang National Women's Month. Go ahead po, Ma'am Sid. Apo, sa lahat po ng mga kababaihan, Happy Women's Month po. DOLE po ay patuloy na magpapatupad ng mga programa at serbisyo upang tulungan na maisulong po ang inyong kapakanan at ma-achieve natin eventually yung gender equality. No? So, yun lang po, Sir T. Maraming salamat. Apo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras, Ma'am Sid, at stay safe po, mabuhay ang BWSC. Salamat po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Ma'am Sydney Lance Cresino, ang Acting Chief ng Workers in the Informal Economy Development Division ng BWSC. Para po sa mga kamanggagawa nating may katanungan hinggil sa programa ng BWSC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang website sa pamamagitan ng www.bwsc.dole.gov.ph at ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong Facebook search bars. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong, o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa aming email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concern. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE para sa manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.